Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Naglabas na ang LTFRB ng listahan ng taas pasahe para sa pampublikong transportasyon. Pero para sa mga jeepney driver, kulang na kulang ito dahil sa tindi ng pagsipa ng petrolyo. Nangako naman ang Department of Transportation ng dalawang batch ang magiging fuel subsidy, isa sa DSWD at isa pa sa kanilang ahensya. Narito ang report. Kapos pa rin para sa mga tsuper na ito sa Mandaluyong City ang pisong taas pasahe epektibo sa Huwebes. Sa taas ba naman kasi ng diesel, samahan pa ng bayad sa boundary at parking. Panraos na lang talaga para makakain ng pamilya, tulad sa tsuper na si Mario. Isuspindi muna yung mga senior at saka estudyante. Dahil 2 piso yan. Tapos dadagdag piso lang. Sasapat ba yun? Ay ang crudo ay doble. Ganito rin ang sentimiento ng tsuper na si Mang Arnold. Masyado pong mababa. Masyadong ang hinihinginan kumari. Kahit 2 piso lang, okay na po sa amin. Makasurvive lang kaunti habang patuloy na gumagalaw ang presyo ng gasolina, ng diesel. Bagamat naiintindihan ng mga pasahero gaya ni Catherine na kinakailangan magtaas pasahe, mabigat pa rin para sa kanila, lalo na kung nakabudget ang pera. Lalo na kung minimum wage earner ka, mahalaga yung piso ngayon eh. Kapag mawala ka lang ng piso sa wallet, mabigat siya. So, paano pa pag sa pamasahe, nagkulang ka ng piso? Siyempre mo, konsensya ka din sa driver. Nagkulang yung pamasahe na babayaran mo. Kasi sila din ngayon, hirap na din sila sa, sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa ilalim ng bagong fare adjustment, 14 pesos na ang minimum fare sa tradisyonal na jeepney sa pisong dagdag. 2 pesos naman ang itinaas para sa modern jeepney sa 17 pesos mula sa dating 15. 2 pesos din sa ordinary buses from 13 to 15 pesos at 3 pesos na dagdag sa aircon buses. May dagdag na 20 peso base fare naman para sa mga TNVS. Patuloy pang dinidinig ang mga petisyon para sa dagdag pasahe ng taxi at UV Express. Ayon kay Asek Vigor Mendoza II ng LTFRB, ang desisyon ay bunga ng masusing pag-aaral at konsultasyon kasama ang pagsusuri ng Department of Economy, Planning and Development. But for now, since these things are still in the works, no, ito po ang pinaka-sustainable plan para tuloy-tuloy lang po ang takbo ng ating pampublikong sasakyan. And as you note, we have not increased it more than the increase of minimum wage. Halos sinabayan lang ng dati yan. Pero sa pahayag ng grupong Manibela sa All TV News, habang nananamantala raw ang mga oil companies ay niloloko at niyuyuraka naman ang kabuhayan ng mga tsuper. Kung masusi raw itong pinag-aralan ng Department of Transportation ay hindi ganito ang lalabas sa kwentada sa laki ng itinaas ng diesel. Daig pa raw ng mga tsuper ang nanlilimos. Nanawagan naman ng dialogo si Federation of Free Workers President Attorney Sani Matula sa Malacanang dahil sa matinding epekto ng economic crisis sa mga manggagawa. Paglilinaw naman ng DOTR at LTFRB, bukod pa sa ayuda mula sa DSWD ay iba pa ang manggagaling sa 2.5 billion pesos sa kanilang departamento para sa lahat ng pampublikong tsuper. Gumagawa na rin daw ng mga hakbang kung papaano pa mapapagaan ang kanilang pasanin. Yung aming puso ay nasa kanila. If they only understand up to the last minute ang pinag-uusapan ng board, kung paano pa natin mapipiga ang pamasahe na to para mas lalo makatulong sa ating mga transport operators and drivers. Presidente, yung tinitingnan yung excise tax, tinitingnan yung toll fees para dun sa mga iba pang klaseng publikong sasakyan. 2 weeks pa ho yan, sigurado na. Yung subsidiya ay ayuda na binibigay na ang DSWD, meron pang subsidiya na ibibigay ng DOTR. So these are all put, we hope not one is enough. Gumugulong na ang distribusyon ng 5,000 pisong financial assistance para sa mga tricycle driver sa gitna yan ng pandaigdigang krisis sa langis. Personal pang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamimigay ng ayuda sa Maynila. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Ngayong Martes, nagsimula na ang pamimigay ng cash aid para sa mga tricycle driver sa Metro Manila.
Bahagi ito ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations program ng DSWD na layong tulungan ng mga transport worker sa pagtaas ng presyo ng gasolina ngayong may tensyon sa Middle East. Personal na inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng ayuda sa payout site sa isang covered court sa Santa Mesa, Manila. Isa ito sa 30 payout site sa buong Metro Manila na sabay-sabay na mahagi ng ayuda. Sa San Juan City, mabilis na natapos ang pamimigay ng ayuda sa higit 1,500 na tsuper roon. Ayon sa Pangulo, ito ay simula pa lamang ng tulong ng gobyerno at patuloy itong nakaantabay sa epekto ng global oil crisis. Talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pang darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa yung gera sa Middle East at asahan po ninyo na kami po ay nakapantay at nakakaalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Sa unang batch, 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila ang target beneficiary. Ipinaliwanag naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kung bakit tricycle drivers ang inuna. Sila yung pinakamarami, sila yung may readily available na listahan, kaya inuna na natin sila. And in 3 days time, tapos na to. Hindi rin to isang beses lang na mangyayari. Tulad ng sinabi ng ating Pangulo, susubaybayan natin ang development sa Middle East at habang tumataas ang presyo ng petroleum products, sisiguraduhin natin na sumasabay rin tayo sa tulong pinansyal sa mga apektado. Sa susunod na linggo, palalawakin ang tulong para sa ibang transport workers tulad ng mga driver ng jeep, TNVS at motorcycle taxi sa Metro Manila. Bibigyan din ng ayuda ang mga delivery rider ng mga kumpanyang Grab, Foodpanda at Lalamove. Ang iba namang transport worker tulad ng mga driver ng bus ay mabibigyan ng subsidy ng DOTR. Because sabi nga ni Sec Banoy, sila na magko-cover. Tayo, we wanna make sure na bagamat sabay-sabay kami tumutulong, we wanna make sure na yung resources rin natin nagagamit ng wisely. Making sure na mas marami tayong natutulungan. Para sa 75-year-old tricycle driver na si Leopoldo, napakalaking tulong ng ayuda. Kwento niya kasi, ang dating kinikitang 300 pesos, napupunta na lang sa panggasolina ngayon. Kasi yung sa taas ng gasolina ngayon, yung kinikita namin 500, nababawasan yung pambili ng gasolina. Kaya may uuwi namin sa ngayon, mga 300 na lang para sa pamilya namin. Naiintindihan naman Anya na hindi pabor sa commuter kung magtataas ng pamasahe. Kaya sa tulong ng gobyerno na lamang siya umaasa. Sa ngayon talaga, lahat ng mga gumagamit ng mga makinaryang panggasolina, kailangan talagang dagdagan ang pamasahe. Hindi naman mataas. Kasi yung mga nagtatrabaho po sa mga factory, sa mga construction, ang sahod nila katamtaman lang. Kung itataas pa namin ng malaki, wala rin silang kikitahin. Pipilitin naman ng driver na si Rosel na tipirin ang nakuhang ayuda habang maliit pang naiuwing kita sa pamamasada. Depende naman po yan. Paggamit ng pera. Kung gagamitin sa mabuti, tatagal. Kung gagamitin sa masama, ay wala. Diba? Titipirin namin para sa pamilya, tumataas pa bilihin lahat. Kailangan pagkasya na lang. Tiyaga talaga, tiyaga. Qualified sa programa ang lahat ng tricycle driver maliban na lamang kung walang prangkisa, permit to operate at TODA membership. Sa madaling salita, bawal ang kolorum. Nilinaw ni Gatchalian na cash relief assistance ang 5,000 pesos na ipinamahagi at iba ito sa fuel subsidy na ibibigay ng DOTR bago matapos ang buwan. Paalala ng DSWD, walang kailangan bayaran para makakuha ng ayuda. Target naman ng DSWD na makapagbigay ng ayuda sa mga driver sa labas ng Metro Manila pagkatapos ng Holy Week. Ang tanging requirement lang ay inyong driver's license. Qualified ka makakuha ng ayuda kung ikaw ay isang tricycle driver na may license to operate. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa mga balita sa probinsya, Pinay na nasawi sa gera sa Middle East, inabutan ng tulong ng DMW at OWA.
Sugatang Migratory Bird nasa GIP sa Iloilo City at Anilag Festival sa Laguna, dinagsa ng mga turista. Mabilis na balitang hatid ni Andy Narce mula Kalibo Cable News. Binisita ng mga opisyal ng DMW at OWA ang burol ni Mary Ann de Vera sa Basista, Pangasinan kahapon. Nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya at naghatid ng tulong pinansyal mula sa Action Fund ng DMW para masiguro ang agarang tulong sa pamilya ng OFW. Isa si Mary Ann de Vera sa mga nasawing OFW sa patuloy na giyera sa Middle East. Sa Iloilo City, nasagip ang isang sugatang migratory bird na naiulat na natagpuan sa labas ng isang gym sa San Rafael, Mandurriao, Iloilo City nitong Lunes. Kwento ng ilang residente, may sugat sa paa ang ibon kaya hindi ito makalipad ng matagpuan ng ilang concerned citizens. Ligtas naman itong na-turn over sa mga otoridad para sa wasong pagsusuri at pangangalaga. Ang naturang ibon ay kinilalang isang purple swamp hen, isang uri ng migratory bird na paminsan-minsang nakikita sa paligid ng Iloilo River. Sa Laguna, daan-daang mga turista mula sa iba't ibang lugar ang nakiisa sa pagbubukas ng taunang Anilag Festival. Isinagawa ang banal na misa na pinangunahan ni Father Reverend Marcelino Antonio Maralit ng Diocese of San Pablo City bilang panimula ng makulay at makabuluhang pagdiriwang. Sinundan ito ng grand procession ng mga opisyales ng bayan ng Laguna, kasabay ng prosesyon ang masiglang drum and lyre band na nilahukan ng iba't ibang barangay ng Laguna na nagpakita ng makukulay na kasuotan bilang parangal sa kanilang mga santo. Ang taunang Anilag Festival ay bilang pasasalamat ng mga Lagunense sa patuloy na masaganang ani sa probinsya ng Laguna. Andy Narce para sa All TV News, Channel 2. Sa sports balita, all set na si Pinay tennis sensation Alex Ayala para sa run nito sa Miami Open. First round bye, muling nakuha ni Ayala. Konting pahinga lang ay sumabak na agad sa ensayo si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa darating na laban nito sa Miami Open. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nakuha ni Alex Ayala ang first round bye matapos umangat ang WTA ranking sa 29th spot. Kung aabante si Ayala sa second round, muli nitong makakaharap si Iga Swiatek. Kung sakali, ito na ang kanilang ikatlong paghaharap sa nasabing torneo. Samantala, ibinahagi rin ni Ayala ang ilang snaps ng kanyang physical at mental recovery sa Santa Monica, California. At sa showbiz balita, ikinatuwa ng mga netizen ang ginawa ng aktor na si Donnie Pangilinan sa desisyon nitong bawasan ng 3 piso ang presyo ng diesel sa kanilang gasolinahan sa gitna ng krisis sa petrolyo. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Lacab. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa, inanunsyo ni Anthony Pangilinan, ama ni Donnie Pangilinan at co-owner ng isang gasolinahan sa South Forbes Station na ibababa nila ng 3 piso ang presyo ng diesel mula sa regular na presyo sa kanilang gasolinahan. Ayon kay Anthony Pangilinan, iminungkahi mismo ng kanyang anak ang ideyang ito upang masuportahan ng mga mamamayan patungkol sa tuluyang pagdaas ng presyo ng gasolina sa bansa. Ani pa niya, magtutuloy-tuloy ang pagtulong nila sa komunidad sa pamamagitan ng pagbawas ng presyo hanggang sa kaya nila. Kinatuwa naman ng mga netizens ang desisyon ng mag-amang Pangilinan at umani ng mga komento mula sa mga kilalang artista tulad nila Marjorie Barreto, Say Alonso, Darla Soler at iba pa. Enzo Lacab, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.